Rosalie's POV. Nagtaksi lang kami papunta sa pinakamalapit na mall. Maraming kotse sa garahe ni Dustin pero nakakatakot namang gamitin ang mga yun. Mga luxury cars yun at baka magasgasan ko pa. Where do you want to eat? Tanong ko sa kambal habang naglalakad kami. Hawak ko sila sa magkabilang kamay. I want chicken, Mom, sagot ni Acer. What about you, Aidan? He likes chicken so chicken will do for me too. Nagkibit-balikat pa ito habang nagsasalita. Ganoon naman siya palagi. Kahit na siyang bunso, madalas pinagbibigyan niya si Acer. We entered in a fast food. Iniwan ko sila sa isang mesa habang pumila naman ako para umorder ng pagkain namin. Tahimik lang silang dalawang nakaupo ng lingunin ko. Mabilis lang naman ang pila kaya after ilang minutes, nakabalik na ako habang dala ang tray kung nasaan ang order namin. The kids are excited to eat. They really love fast foods. Pero madalang ko lang silang pakainin mga pagkain gaya nito dahil hindi naman ito healthy. Mas gusto ko pa talagang pinagluluto sila palagi pero dahil umiiwas ako sa tanong ni Acer. Kaya lumalabas kami kahit na wala yun sa plano ko ngayong araw. Matapos namin kumain ay naglakad-lakad kami sa loob ng mall. The kids wants to play in the playing area kaya pumunta kami doon. 1 hour lang ang kinuha kong time para sa kanilang dalawa. Umupo ako sa pinakamalapit na food court habang hinihintay silang matapos maglaro. Habang tahimik na nakaupo at tumitingin lang sa paligid ay biglang tumunog ang cellphone ko. Numero lang ito kaya nagalangan akong sagutin noong una. Hello, where are you? Did you go somewhere? It's Dustin. Baka sa boses itong pag-aalala pero nandoon pa rin ang authority. Paano mo nalaman? CCTV. You are watching us? Alam kong may CCTV sa bahay niya pero hindi ko akalain na pinapanood niya kami. He cleared his throat. Monitoring? Whatever, Versosa. Pareho rin yun. Okay, so where are you now, Mrs. Versosa? Napairap ako sa ere dahil sa tawag niya sa akin pero hindi ko rin maiwasang mapangiti. Lumabas lang kami para kumain. Okay, gusto mo bang magpadala ako ng maghahatid sa'yo pa uwi? Hindi na, kaya na namin umuwi. Hindi ka busy? He is a CEO pero parang gusto pa yata makipagtailibabad sa akin. Alam kong abala siya kaya hindi na niya kami dapat alalahanin pa. I am, pero kayo pa rin ang priority ko. Hindi ko alam na matamis palang dila niya. Huwag mo kaming alalahanin, uuwi rin kami maya-maya. Malapit lang naman ang mall na pinuntahan namin kaya hindi na niya kami kailangang ipasundo pa. Okay, take care. We will, bye. Hindi ko mapigilang ngumiti nang may baba ko ng tawag. The arrogant man like Dustin was a very thoughtful side. Akala ko dati puro kasungitan lang ang taglay nito sa katawan. Tumingin ako sa relong pambisig ko. Malapit nang matapos ang time ng kambal. Tumayo na ako para puntahan ang kambal. Pero eksaktong pagtayo ko'y may muntik na ako mabangga. Madami pa naman itong dalang shopping bags. I am sorry. Paumanhin ko sa kanya at yumuko bago tumingin sa mukha nito. Biglang namasama ang mata ko habang nakatingin sa gulat niyang mukha. Rosalie? Naiiyak na saad ni Ate Zora habang nakatingin sa akin. Oh my God! Rosalie! Binitawan niya mga pinamilya at mabilis ako niyakap. Napayakap din ako sa kanya. You are back! Where did you go? Bakit bigla ka nalang nawala nang walang paalam? Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-alala sa'yo? Anong nangyari? Saan ka nagpunta? Okay ka lang ba? Nasa boses itong pag-aalala habang tila pinapagalitan ako sa biglaan kong pagkawala noon. Pinagmasdan ako nito mabuti na maghiwalay kami sa pagkakayakap. I am sorry. Yun lang ang tanging nasabi ko. Pinilit kong pigilan ang luhang gustong bumagsak sa aking mga mata kaya napasinghot ako. Alam ko na para sa kanila mababaw lang ang dahilan ng pag-alis ko pero gusto ko lang kasing mabuhay ng payapa at ayaw kong madamay sila sa galit sa akin ni Dad kapag tinulungan nila ako. It's okay, it's okay. Ang mahalaga nakabalik ka na. Marahang saad nito bago ngumiti sa akin. Pinahid pa nitong luhang kumawala sa aking mga mata. Hindi ako galit, nagtatampo. Oo pero hindi ako galit. You are my sister and I know you have a reason why you left pero sana nagpaalam ka man lang. Sobra kaming nag-alala sa'yo. I am sorry. Magulong isip ko ng mga oras na yun. Bastang gusto ko lang makalayo. Sorry kung bigla na lang ako nawala. Okay na, okay na. Nakita na kita kaya okay na. Kinuha nitong muli ang mga pinamili nila ako pabalik sa upuan kung saan ako nakaupo kanina. Nilapag nito sa sahig ang mga dala at hinawakan ng mga kamay ko. Okay na ba talaga? Saan ka nagpunta? I went to San Antonio. Doon ako namuhay kasamang mga anak ko.
Kumunot ang noo nito. Mga, I have a twins. Really? I want to meet them. Excited na saad nito. Baka sa mukha nitong saya. Mommy! Acer runs to me. Pawisan ng mga ito. Mabuti na lang at sanay na ako magdala ng maliliit na towel kapag kasama ko silang dalawa. Pinunasan ko muna sila pareho ng pawis habang pinapanood naman kami ni Ate Zora. Sila ba? Ngumiti ako sa kanya. Boys, meet Tita Zora. She's my sister. Hello po, I'm Acer Aguas. Nice meeting you po. Nakangiting saad ni Acer habang winawagayway ang kamay para mag-hello kay ate. Hello, I am Aidan Aguas. Nice meeting you po. Pareho sila ng sinabi pero magkaibang ekspresyon ng mukha nila. Seryoso kasi si Aidan habang nagsasalita. He even extended his hands for a handshake na tinanggap naman ni ate. You have a handsome twins, Rosalie. Masayang saad ni ate tumingin sa akin bago bumaling muli sa kambal. Can you give me a hug? Mabilis namang lumapit sa kanyang kambal at sabay siyang niyakap. Nice meeting you two boys. I am so happy to finally meet the two of you. Nakangiti ako habang pinakatitigan ng mga anak ko. Come back home, Rosalie. Introduce them to him. I am sure he will be happy. Saad ni ate na ikinatigil ko. Magiging masaya ba talaga siyang makilalang kambal? Hindi niya na ba ako ipagtatabuyan tulad ng malaman niyang buntis ako? Mabilis din kami nagpaalam sa isa't isa ni Ate Zora dahil tumawag ng asawa nito. Kasal na pala ito at may anak na rin. Sa tagal kong nawala, marami ang nangyari. Bago kami tuluyang magkahiwalay, nangako ako sa kanya na magpapakita ko mulit hindi na aalis. Hiningi pa nitong numero ko para masigurong matatawagan niya ako. Unti-unti ko na nakikita mga tao na bigla ko nalang iniwan noon. Sana gaya ng pagkikita namin ni ate, maging maayos din ang lahat kapag nakita ko na silang muli. Lalo na si Dad. Daddy! Sigaw ng kambal nang makita nila si Dusty na papasok ng bahay. Sabay tumakbong dalawa papalapit dito at dinamba ito. Acer even hug his legs kaya parang tuko itong nakayakap sa hita ni Dustin habang naglalakad ito. Habang nakahawak naman sa kanang kamay nito si Aidan. Kids, let your dad go. He needs to change his clothes first. Saway ko sa kambal. Bumitaw naman ang mga ito sa ama. Daddy! Daddy! We met Mamita, then we go to the mall and we meet Tita Zora too. Masiglang pagkakwento ni Acer. Mamita? You mean my mom? Tanong nito pero sa akin nakatingin. Yes, hinahanap ka yata pero umalis din naman siya agad. Sagot habang tinatanggal ang apron na suot ko. Katatapos ko palang magluto para sa hapunan namin. Did she say something wrong with you? Salubong na agad ang kilay nito habang nagtatanong. Umiling ako sa kanya. Wala naman, she's nice nga eh. Mukhang matari lang kung makatingin ang nanay nito, pero mabait naman pala. Really? That's new. She hates all the girls that were linked to my name before. Umirap ako sa sinabi niya. Magbihis ka na para makapag-dinner na tayo. Saad ko tinalikuran siya. Biglang uminit ang ulo ko sa kanya. All the girls? All the girls? Bulong ko habang bumabalik sa kusina. Siya nang maraming naging babae. Kailangan pa ba niyang ipamukha sa akin yun? Pakialam ko naman, akala niya magsiselos ako. Never. Wala akong pakialam kung ilang babae nang nalink sa kanya. Baka maarte o malalandi kaya ayaw ng nanay niya. Bahala nga siya sa buhay niya. Alam ko naman nahabulin siya. Masyado kasi siyang pinagpala sa muka, maging sa bulsa kaya talagang maraming babaeng nagkakandara pa sa kanya. Pero hindi ako kabilang dun. Hindi ako mahilig sa gwapong suplado o kaya mayaman pero aruganting gaya niya. Hindi ko pinapansin si Dustin habang kumakain kami. Tanging nasa kambal lang ang atensyon ko. Wala ako sa mood na kausapin siya, kaya kahit nilalagyan niya ng ulam ang plato ko ay hindi ako umiimik. Are you angry with me? Tanong nito nang makapasok na ako sa kwarto namin. Kagagaling ko lang sa kwarto ng kambal para patulugin sila at naabutan ko ito na tila hinihintay talaga ako. Nagtuloy-tuloy akong kumuha ng damit pantulog at hindi siya pinansin. Rosalie! Tawag niya sa pangalan ko. Tila napipiko nito sa pambabalewala ko. What? I am asking you, are you angry? Hindi, may dapat ba akong ikagalit sa'yo? Balik tanong ko sa kanya. Hindi naman talaga ako galit sa kanya, medyo naiinis lang ako. Hindi ko nga alam kung saan nagmulang inis ko, basta ayaw ko siyang kausapin. Are you pregnant? Kulang na lang ay lumuwang mga mata ko sa tanong niya. Saan naman niya nakuha ang tanong na yun? Are you nuts? Bakit ako mabubuntis? Lalo na dagdagan ang inis ko dahil sa tanong niya.
Because you became moody, simpleng sagot nito. Kapag ba moody, buntis agad? Nababalo ka na ba? She chuckled. Mahigit 1 buwan na simula nung may nangyari sa atin. Posible, di ba wife? Kumindat pa ito kaya lalo nadagdagan ng inis ko. Nangaasar na naman siya. Shut up! Itulog mo na lang yan. Hindi ako buntis kaya tantanan mo ko. Sad ko't mabilis na pumasok sa loob ng bathroom. Napasandal ako sa pinto at kinagat ang kuko ko sa hinlalaki. Sa dami nang iisipin niya, buntis pa talaga. Feeling naman siya sharpshooter siya masyado. Aba, nakakambal na siya sa akin. Tapos gusto pa niyang umisa pa. Sinuswerte naman yata siyang masyado. Naaasar na hinubad ko mga damit ko at tumapat sa shower. Kailangan ko maligo para mahimasmasan. Dustin's question is out of this world. Asar lang ako sa kanya pero hindi ako buntis. Para kasing pinagyayabang niya sa akin kanina na maraming babae ang dumaan sa buhay niya. Paglabas ko ng banyo ay gising pa rin siya. Hindi ko siya pinansin at humiga na lang sa kama. Hey, I am just kidding, but if it's true, that is better. Saan nito na makahiga na ako? Nakaupo ito habang nakatingin sa akin. Umirap ako sa kanya. Ambisyosa ka? Humalakak ito dahil sa sinabi ko. Amay? Ayaw mo na bang magka-baby boy or girl ang kambal? Binigyan ko siya ng sarcastic na ngiti. Why not? Basta ba ikaw manganganak? Oh, come on, you know it's impossible. Alam mo naman pala, pues manahimik ka na. Okay, you are not pregnant. Pagsuko nito. But I can make you if you want. Kinuha ko ang unan ko, tinampas siya. Tumama yun sa mukha niya, natawa pa ito dahil sa ginawa ko. Mananahimik ka ba o lalabas ako? Tinaas nitong 2 kamay bilang pagsuko. Okay, I am sorry for teasing you. You are just cute when you are angry. Umirap lang ako ulit sa kanya dahil sa sinabi niya. Did mom say something to you? Biglang sumeryosong mukha nito. She is nice. She even said that she will be back. Nagmamadali lang siya kanina kaya umalis din kaagad. Mabuti yan, at least hindi ako mag-aalala na gagamitin niyang parehong mga tricks sa'yo. Ano ibig mo sabihin? She always give money to all the girls that I have been with, even if it is not a serious relationship. Mahilig siyang makialam. Kung paglalaroan niya rin ako, malugod kong tatanggapin ang pera niya. Biglang dumilim ang mukha nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi ko. You can't leave me. I will never allow you to leave me. Mariing sad nito. Kumibot lang ang bibig ko dahil sa sinabi niya. Ilang beses na niyang sinabi sa akin yun. Naranasan mo na bang magkaroon ng seryosong relasyon? Pag-iiba ko ng usapan. Why are you curious? I'm not. Gusto ko lang malaman ilan ang naging ex mo. May pag-uusisang tanong ko sa kanya. Tinukod kong kamay ko para maiangat ang ulo para tingnan siya. Bakit bigla ka nagka-interest sa past love life ko? Bakit hindi mo na lang ako sagutin? Bahagyan itong pinisil ang ilong ko bago ngumiti. Sungit, hindi ako nakikipagrelasyon dati pero laging overreacting si ma'am. I once tried to date a girl pero masyado siyang clingy kaya tinapos ko ng relasyon namin. Si Melanie bang tinutukoy nito? Melanie introduced him to me as her boyfriend. You hate clingy girls? Komento ko na lang. But if it's you, I will love it. Good night, sad ko na lang at tinalikuran siya. Biglang uminit ang mukha ko dahil sa sinabi niya. Lumapit naman ito sa akin. Pilit sinisilip ang mukha ko kaya kulang na lang ibaon ko sa unan para hindi niya makita. What happened? Aren't you going to ask me more? I am not interested. Masungit na sad ko't pinilit pumikit. Natawa ito sa sagot ko. May nakakatawa ba? Okay, sleep tight wife. Dream of me. Masuyang sad nito tumalik sa buhok ko. Dream on, bulong ko bago tuluyang pumikit. This is Martha and Manang Pansing. Mula ngayon, makakasama na natin sila dito sa bahay. Dustin's introduced me the 2 maids. Sabado ngayon at hindi siya pumasok sa trabaho. Umalis siya kanina para lang sunduin sila. Pagbalik kasi nito'y kasama ng 2 babae. Medyo may edad na si Manang Pansing pero parang kasing edad ko lang si Martha. Hello po, bati ko sa kanila. Ayaw ko sa ideyang may iba kaming kasama sa bahay pero nakakahiya naman kung tatanggi pa ako. Nandito na sila, ayoko namang isipin nila na hindi sila welcome dito. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay kahit na minsan nahihilo ako sa laki ng bahay. Wala rin naman akong pagkakaabalahan. Si Manang Pansing ay nagtatrabaho kay ma'am dati. Pero tumawag si ma'am at nagalit siya dahil wala tayong maid at tinayaan kitang gawin ng mga gawaing bahay kaya pinupunta niya sila dito. Paliwanag ni Dustin. Hindi na nakabalik ang nanay nito na nasa Singapore daw ngayon pero tumawag kay Dustin bago umalis.
I even heard their conversation dahil naka-loudspeaker si Dustin na kausapin ng ina. Gusto rin kasi nitong kausapin ng kambal dahil aalis daw ito at sa pagbabalik na lang niya pupunta dito sa bahay gaya ng naipangako niya. At sinabi rin nga nito na magpapadala ito ng maids para sa amin, kaya hindi na rin ako nakatanggi. Hello Miss Rosalie, ang ganda niyo po pala talaga. Totoo ang sinasabi ni Ma'am Delia? Magiliw na saad ng matanda. Salamat po, Rosalie na lang pong itawag niyo sa akin. Nakakailang kasi kapag may miss pa. Daig ko pang member ng royal family kapag ganun. Matapos ako ipakilala ni Dustin sa mga bagong katulong ay dinala niya ito sa isang kwarto kung saan tutuloy ang mga ito. Naupo naman ako sa bench malapit sa pool habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa kids pool. May infinity pool ang bahay sa labas pero may indoor pool na pambata. Kaya ang kambal nakahiligan na maglangoy palagi. I already arranged their new school. They will go back to school on Monday. Saad ni Dustin at umupo sa kalapit kong bench. Napangiti ako sa sinabi nito. Nagpaalam kasi ako dito kahapon na hanap ako ng malapit na school na para pagtransferan ng kambal pero sinabi nito na siya nang bahala. Thank you for taking care of us, for accepting my kids and for everything you did. Sinserong pasasalamat ko sa kanya. Marami na siyang nagawa para sa amin mula na dumating siya sa buhay namin. Nung una akala ko puro sakit lang ng ulo ang dala niya pero mali pala ako. Dustin's like a knight for me. He protected us. He is protecting us. Kung tutuusin, pwede naman niya kaming pabayaan na lang o pumayag siya sa divorce na sinasabi ko noon. Pero mas pinili niya maging asawa ko at maging ama ng mga anak ko. Minsan man o madalas inaasar niya ako pero hindi ko maitatanging mabuti siyang tao. Lagi lang sa lubong ang kilay niya pero pagdating sa kambal, nagagawa niyang habaan ang pasensya niya. Masyado na nga yatang spoiled ang mga anak ko pagdating sa kanya. Everything for you, my wife. I am happy to do everything. Maybe it's not bad being married with you. Pagbibiro ko sa kanya. It is not bad but rather the best choice of your life. Pagmamalaki nito at kumindat pa sa akin. Really ha? I have everything and I can do everything for you. Wala ka nang mahanap na gaya ko. Tumikwas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Totoo naman ang sinabi niya pero ang hangin ang dating masyado. Hindi ko alam na mayabang ka rin pala. May pagmamayabang ako eh. Tumingin siya sa akin. Ikaw, bigla kong iniwas ang tingin sa kanya. Naramdaman kong dumali ang lahat ng dugo ko sa pisngi. Bigla kaming napalingon nang may biglang malakas na boses ang nagsalita mula sa likuran namin. Hello lovebirds! Si Timmy yun na may malaking ngiti sa labi. Kasama nito si Sandro. What are you doing here? Salubong ang kilay na tanong ni Dustin. Napahawak si Timmy sa tapat ng puso nito at tumaktong nasasaktan. Hindi na ba kami welcome dito? Hindi mo na ba kami mahal? Siya ba? Siya ba ang dahilan? Hinubad ni Dustin ang suot niyang tsinelas at binato rito pero nakaiwas naman to. Don't mind her, Rosalie. Nakalimutan ko lang tusukan ng anti-rabies bago kami pumarito kaya nababangaw na naman. Ani ni Sandro. Ngumiti lang naman ako sa kanya. Sumimangot si Timmy dahil sa narinig. Ang sama niyo sa akin. Mabuti na lang gwapo ako kaya hindi ko dadamdamin ang sinabi mo. Naupo ito sa tabi ni Dustin. Tumingin ito sa pool at kumaway sa mga anak ko. Hi boys! Mabilis na lumapit sa amin ang kambal na tumutulo pang tubig mula sa mga short na mga ito. Hello, I am Acer. Pagpapakilala ni Acer na nakalapit siya kay Timmy. Wanna swim with us? You can't just invite him. What if he didn't know how to swim? I am Aidan. Sad naman ni Aidan at nilahad ang kamay for handshake. Ugali na talaga ni Aidan na makipag-handshake tuwing magpapakalala. Masyadong formal palagi ang isang ito. Nakasimangot naman na tinanggap ni Timmy ang pakikipagkamay ng anak ko pero ikinangisi naman ng dalawang kaibigan nito. Hindi ka pala marunong lumangoy, Timmy? Pangalas ka ni Sandro dito. Sinong hindi marunong lumangoy? Hindi mo ba alam na maraming perlas na akong nasisid? Mayabang na saad nito. Sinaman ito ng tingin ni Dustin dahil sa sinabi nito. Perlas? You mean pearl, Tito Timmy? Manghang tanong ni Acer. Yes, I love pearls. How about you? Tinulak ito sa pagkakaupo ni Dustin dahil sa klase ng tanong nito. Stop polluting my son's mind. Kahit ako nag-aalangan sa mga tanong ni Timmy. May hidden meaning kasing mga yun. Baka mamaya madulas patuat kung ano-anong kalokohan ang masabi sa anak ko. I am not. Bigla itong naghubad ng damit kaya napatingin kaming lahat sa kanya. What are you doing? Sandro asked him.
Naguhubad, alangan namang lumangoy akong fully clothes pa. Inosenteng sad nito. Tila parehong sumakit ang ulo ni Dustin at Sandro dahil kay Timmy. Parehong masama rin ang tingin nila sa kaibigan. Napangiti na lang ako, halata namang inaasar lang sila ni Timmy. Nang akmang tatanggalin na nitong suot ng sinturon ay biglang tumayo si Dustin at hinila ko. Let's go before I kill that bastard. Sad nito tinila ko palayo sa mga ito. Possessive! Natatawang sigaw pa ni Timmy. Habang papalayo kami, Dustin gave him a middle finger. Halatang inis ito sa kaibigan. Paano mga bata? Let them, I am sure they will watch them. Umigting pang pangangsad nito. Bakit ka galit? Hindi, naasar lang ako. Sinusubukan niyang pangalandakan ang katawan niya sa harap mo. Nanggigigil ito habang nagsasalita. Nagtungo ito sa kusina pero sinundan ko siya. Hindi naman stick ang katawan ni Timmy, abs nga eh. Bigla itong humarap sa akin. Kumunot ang noo ko at lumapit siya at kinorner ako. Kinuha niyang kamay ko at pinasok sa loob ng damit niya. Naramdaman ko mga bato-bato niya sa tiyan dahilan para mamulang mukha ko. If you want an abs, just touch mine. It's all yours. Bulong nito. Hindi yun ang ibig kong sabihin, nautal kong sambit. Then what? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong hinalikan. I was about to kiss him back when someone interrupted us. Oops, sige tuloy niyo lang, wala akong nakita. Bulag ako. Ani ni Sandro at mabilis na tumakbo palayo. Napatakip naman ako ng bibig ko at napatingin kay Dustin na parang papatay na anytime sa sobrang inis. Bumalik na sa eskwelahan ng kambal kaya medyo nainip na ako sa bahay. Kapag nandito kasi sila'y may sinasaway at kumukulit sa akin. Pero ngayon pumapasok na ulit sila'y tahimik ng bahay. Maliban na lang sa gabi na nandito sila. Si Dustin ang naghahatid sa kanila sa umaga habang ako naman ang sumusundo sa kanila sa hapon. Sinasabay kasi sila ni Dustin sa pagpasok nito sa opisina. Naging ganun ang routine namin palagi. Tumayo ako sa pagkakaupo at nagbihis. I wear simple white dress and black heels. Kinuha kong susi ng Porsche ni Dustin. He gave me this car. Nung una ayaw ko pang tanggapin dahil hindi birong halaga nito but he insisted. Kailangan ko raw ito kung may pupuntahan ako o susunduin kong kambal mula sa eskwelahan nila. I remember Tita Ivy's gift to me. Binigyan din niya ako ng ganitong sasakyan pero binenta ko kaagad para magsimula muli. Hindi man lang yung nagtagal sa akin. Kaya siguradong magtatampo yun kapag nalaman ginawa ko. Wala naman akong choice na mga panahon na yun. Pinavreeze ni Dada mga bank accounts ko. Kaya ang kotse na lang ang tangi kong pag-asa. Ayaw ko naman itong ibenta pero kailangan ko na matitirhan lalo nang buntis ako. Huminto sa sasakyan ko sa tapat na isang gate. It's been years since the last time I came here. Matagal na panahon na ang lumipas pero tila walang pinagbago ang bahay na natatanaw ko. Bumaba ako sa sasakyan at huminga muna ng malalim bago pinindot ang doorbell. Lumabas ang isang babae mula sa gate na pantao lamang. Sino po sila? Tanong nito. Bago lang siguro ito dahil kilala ko naman ang lahat ng katulong noon dito. Nandyan po ba si Tita Ivy? Magalang na tanong ko kahit mukhang mas matanda ako dito. Ano pong kailangan nila? Mimi, sino ba yan? Narinig kong boses ni Tita mula sa loob ng gate. Tumingin sa akin ang katulong na nagtatanong ang mga mata. Rosalie. Rosalie raw po, ma'am. Wala na ako narinig na sumagot pero biglang sumulpot si Tita na namamasang mga mata habang hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Pinagmasdan pa muna ako nito ng husto bago nagsalita. Rosalie, ikaw na ba talaga yan? Tita, mabilis ako nitong niyakap. Oh my God! You are alive! Akala ko kung paano ka na. Bakit ba kasi bigla ka na lang nawala? Lumuluhang tanong nito. I am sorry, Tita. Gaya kay Ate Zora, tanging sorry lang ang nasabi ko. Niyaya ko nitong pumasok sa bahay niya. Wala ang asawa nito na nasa trabaho sa ngayon at nasa ibang bansa raw naman ang pinsan ko. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-alala? Pinahanap kita pero hindi ka na makita. Sana man lang tumawag ka. Kulang na lang mabaliw ako kakahanap sa'yo. Sad nito na makaupo kami. Hinawakan itong kamay ko habang tumingin sa akin na tila nangungulila ng gusto. I am sorry, Tita. Ayoko kasing madami pa kayo sa problema ko. Kaya mas minabuti ko na lang na lumayo na kayo kung saad ko. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya dahil nakukonsensya ako. Rosalie, pamangkin kita. Mahal ka namin kaya sana wag mo na ulit gagawing lumayo kung may problema ka man. Sa ate mo lang ko nalaman ang nangyari. Hindi ko kasi alam kung bakit napakatigas ng ama mo sa'yo.
Hindi lang naman ikaw ang unang nabuntis ng walang ama pero nagawa kang itakwil. Parang kahit kailan hindi sila nagkamali sa buhay niya. I am sorry, tita. Sorry kung bigla na lang ako nawala ng walang paalam. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Sorry. Naiyak na paghingi ko ng tawad. Ngayon ko lang na-realize na masyado ako naging selfish. Hindi ko inisip ang nararamdaman ng mga taong mahalaga sa akin dahil sa biglaan kong pag-alis. Inuna ko ang sakit at takot na nararamdaman ko. Gayon nandito lang sila para damayan ako. Hinawi niyang buhok kong kumalat sa mukha ko. Masuyo siyang tumingin sa akin. It's okay. Ang mahalaga bumalik ka na. Nandito ka na ulit. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung magpapasalamat ako sa kanya na hindi siya nagalit sa ginawa ko o makokonsensya ako dahil nag-alala siya ng husto. Tita, hindi kayo galit sa akin? Iniisip ko kasi na maaring galit siya sa akin dahil nga sa biglaang pag-alis ko nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Rosalie, hindi ako nagagalit sa ginawa mo. Siguro sumama ang loob ko noong una dahil bigla ka na lang nawala nang walang paalam pero mas nangibabaw pa rin ng pag-aalala ko sa'yo. Masuyo nitong hinawakan ng kamay ko. Inaasahan ko na magpapakita ka sa akin ang sabihin ng ate mo na nagkita na kayo. Kaya masaya ko ngayon na nasa harapan na kita. Salamat, tita. Salamat sa pag-aalala at pag-unawa mo. Naluha na namang saad ko. Napakabait niya. Sana malang nahawaan niya ng pagiging mabait ang ama ko. You are like a daughter to me. Kung ano man ang nagawa mo, kalimutan na natin yun basta mangako ka sa akin na hindi mo na ulit-uulitin. Baka tuluyan na akong mabaliw kakahanap sa'yo. Nakikiusap ang mga mata nito habang nakatingin sa akin at nagsasalita. Tumango ako sa kanya. I am sorry po talaga. Tama na ngang kakasorry mo. Hindi naman ako galit sa'yo. Ngumiti ako sa sinabi niya pero biglang naging tabingi ang ngiti ko nang may maalala ako. I mean, I am sorry. I sold your gift. Rosalie! Biglang malakas sa sigaw nito. Napatayo rin ito habang pinalalakihan ako ng mga mata. Tita, natatakot na saad ko. Pakiramdam ko bigla akong gustong kutusan ito. Alam mo ba kung gaano kamahal ang coaching yun? Nakapamewang na ito habang nakaharap sa akin. Tumango ako sa kanya at alanganing ngumiti. Millions? Yes, and you sold it? I need to buy a house and start to build a business so that I have an income to provide for myself and for my kids. Pagdadahilan ko. Yun naman talagang totoo. Kung hindi pina-freeze ni Dad ang bank accounts ko, hindi ko naman talaga ibebenta ang kotse. That was my first car. My dream car pero wala akong choice ng mga oras na yun. Kids? I have a twins, tita. Really? Nasa sila? I want to see them. Why didn't bring them with you? Kung kanina parang galit na ito, excited naman ito ngayon. Tila biglang nawala ang galit ito dahil sa anak ko. Narinig niya na kambalang mga anak ko. They are in school right now. Next time you visit me again, bring them with you. Saka pa lang kita mapapatawad sa regalong binenta mo. Kunwari ay masungit na saad nito. Tumango na lang ako. I will, promise. At least ngayon okay ng lahat. Unti-unti ko nang naibabalik sa dati ang lahat. Si Dad at Melanie na lang ang mga kailangan kong kausapin pero pakiramdam ko mahihirapan ako sa kanilang dalawa. Ano kayang mangyayari sakaling magkita si Rosalie at ang ama niya? At si Melanie, anong gagawin ng dalaga sakaling magkaharap si Rosalie? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.